puno ng kahirapan at madugong mga giyera. Dito mas kilala ang Africa sa karamihan ng mundo, pero para kay Didi at Noel, tila na humaling sila sa kontinenteng ito sa ibang kapamaraanan. God was already preparing my heart. I've been working for ACM, so talagang hindi lang awareness ang meron kami sa mission field. Kumbaga, talagang meron na kaming passion to reach the unreached. At that time, it was the FIFA World Cup. So yung music na, it's time for Africa, ganon, that spoke to him. And at that time, I was just so ready to be part of what God wants us to do. Matagal ng parte ng Asian Center for Missions ang mag-asawang Noel at Didi. Bagamat sila ay mga misyonero na, hindi pa nila nasubukan ng pagmimisyon sa isang African nation. Pastor Danny and Sister Ruby, ACM ang nag-train sa kanila. Kaming dalawang mag-asawa, ACM ang nag-train. I saw a vision. At first, harvest field. And then, a Muslim man praying. Kaya at that time, alam ko, we are being called amongst the Muslims. So, predominantly, ang Fulani ay Muslim. Ang kultura nila, it's not anymore a religion, it is their culture. It is their way of life. 100,000 mga Kristiyanong misyonero ang napapatay taon-taon nang dahil sa pananampalataya. Mahirap man ang sitwasyon, hindi ito naging balakid upang iparamdam ng mag-asawang Hermoso sa mga Afrikano ang pag-ibig ng Panginoong Jesus. Pagka may mga missionary talaga na pinapadala ang Panginoong Diyos, mas napapadali ang trabaho. When you go to a place, children would swarm talaga, para kang magnet. But in Yabo, which is where it is a Fulani community, we started there 50 children lang. And now we are now 300. And I know that that is only God. Sa pamamagitan ng Superbook, naglilibot ang mag-asawang Hermoso sa iba't ibang parte ng South Africa. Hindi rin biro ang mga biyahe dito dahil malalayo ang lugar. Maging ang pagtatanghal ng isang palabas tulad ng Superbook ay may kaakibat na peligro. Ngunit himala ng Diyos ang nangyayari pag nagsimula ang pinilakang tabing. Sila na yung lumalapit. Dati ako yung lumalapit sa kanila close. Ngayon sila na yung lumalapit sa akin at tawag doon, build na ako ng relationship sa mga youth. The impossible. He is the God of the impossible. He is in us and He is for us. That is why every door opened, nobody can shut. Nagresulta sa maraming mga kabataang nakakilala sa Panginoong Diyos at nabago ang kanilang mga buhay. Mahigit 6 na taon nang namamalagi si Noel at Didi sa Burkina Faso, South Africa. Sa pamamagitan nila, daan-daan na ang nakakakilala sa Panginoon. Bagamat marami nang narating ang mag-asawa, di pa rin tapos ang laban para sa kanila. We are actually allowing the Word of God transform the lives of these children. They themselves will encounter God. They themselves will experience God. And their lives will be transformed and they will be the future leaders, not just of Burkina Faso, of the world.